Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello, magandang gabi po. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong host, at kami ay natutuwa dito sa FEBC na kayo ay kasama natin ngayong gabi. Tuwing Biyernes ng gabi, salamat sa inyo sa pagtangkilik. At ito nga ay muli, magkakaroon tayo ng diskusyon tungkol sa mga issue ng buhay. Kamusta? Kamusta kayo? At tayo ay patuloy na nagpapatuloy ang ating taon. Nasa third week na tayo. Wow, ang bilis ng panahon, ano? Pero kamusta na ba dyan yung mga New Year's resolution ninyo? Alam ko, iba sa atin medyo na nakalimutan na o hindi na naniniwala sa mga New Year's resolution. Iba naman, tuloy-tuloy pa rin ang goals. Yan. Maganda naman yung may pagkakataon lagi dahil tayo ay nakakagawa ng pagkilos, nakakagawa tayo ng sarili natin mga plano. Yun ang mahalaga. Ang mga plano natin na nakakaigaya, nakakaluwalhati sa Panginoon, nakakagawa ng kabutihan. Yan, mga magagandang plano yan. Kaya tuloy-tuloy lang, mga kaibigan, mga kaagapay, hilahin nyo na ang inyong mga katropa, kaibigan, kamag-anak, kasambahay, kachokaran, mga kasama dyan sa barkada, mga kanegosyo, lahat ng pati yung kaaway, kaalitan, ayan. Kamag-anak, sama nyo, tsaka ang iyong mga kalagayan na makakatulong sa iyo, andito tayo ngayon. Hilahin na ang inyong upuan. Makinig tayo dito sa 702 DCAS ngayong gabi, 9:30 hanggang 11 p.m. Mayroon tayong mga talakayan sa buhay. I-discuss natin yan. Pero bago yan, gusto ko lang batiin lang ang mga kaibigan natin na patuloy na nakikinig sa ating dito sa ating istasyon. At share ko lang sa inyo ang aking mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa atin, mga suki ha. Kamusta kayo dyan, mga suki? Ano ba balita? Greetings sa inyo dito sa Heartline. Greetings mga kaagapay. At ako'y natutuwa sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Heartline Friday Night. Si Lani Makaisip, good evening. Taga Bailen, Cavite, stay safe. Grace Anyon, amen. Si Nora Cabanto, good evening din sa'yo. Marinorm Born Ferry, hello. Jonalyn Rosal, taga General Trias. Rosemary Garcia, and Ligaya Avila Rafon, good evening din. Maria Teresa Rara Malising, Perlita Hinahon, Takneng Novello, Jimer Caburnay, Ann Gamez, Lucy Tan, Christopher Rafael, hello. Maria Teresa Rara Malising ulit, Jean Malinaw, Asley Lazaro, Manay Christy Hopanda, hello mga suke. Liza Duldulao, Mila Manzano, Merly Abitong, si Marivic Quico Ramada, Marta Arena Vargas, hello, blessed evening din. Feli Navarro, Norma Grande, Jean Araya, good evening din. Si Shem Gaps, hello, taga Occidental Mindoro. Si Eve Gui, Kitaleg Morales, Victor Reyes Orot, si Maribel Cabugnason, si Armina Jean, have a blessed good evening din. Leon Sixberry, si Eunice Kabakungan, and si Dayan Masuli. Alam nyo, nakakatuwa po na patuloy kayo na nag-greet sa amin. Nakaka-encourage din. At alam nyo, sana po sa inyong pag-greet sa amin, pwede rin kayo magpadala ng prayer request niyo para maipag-pray namin kayo. At bukod doon, kung meron kayong mga pasasalamat tungkol sa mga pinag-pray namin sa inyo, kung may naganap at kayo ay na-bless ng aming mga na ministry dito, malaking bagay po na malaman namin yun. At kung sakaling meron kayong follow-up questions o meron kayong mga tanong na hindi pa yata nasagot, let us know para ma-clarify namin. Kung meron kayong mga clarifications sa inyong question o parang meron mga bagay kayong hindi nyo na nagustuhan na o hindi maintindihan, let us know para makatulong po kami at ma-correct natin yan, okay? Salamat sa inyo na patuloy nakikinig at syempre batiin ko rin ang aking may bahay, si Doris Laharca. Hello! At ang aking mga pamangkin dyan sa Patag, sa Santa Maria, Bulacan. Si Kel Kukay, Cyril, Hannah, Kelsey, tsaka si Isaac. Ayan. Kasama ang kanilang mami, si Marisa. At si
daddy nila, si Ariel Laharca. Hello, good evening sa inyo. At syempre, ang nanay ko na patuloy nakikinig kahit bingi yun ha. Kahit bingi, patuloy siya nakikinig sa atin sa ministry nito. Si Mami Lourdes Laharca. Hello, Mami. I love you. Kamusta ka na? God bless you lagi, ha, Mami. And also, ang aking kapatid si Marian Laharca na patuloy na napaka-supportive kay Mami sa amin lahat. Thank you very much for being there. And we also will have a wonderful time kasama ang iba-iba pa natin mga kagapay. So, stay tuned po kayo. Don't go away. Kasi andito na ang ating counselor. Siya ay magiging guest counselor natin ngayong gabi at introduce ko siya sa inyo shortly. Pero before that, hilahin nyo na yung kailangan yung kape, tsaa, gatas, mainit na salabat. Kayo na bahala kung ano gusto nyo inumin, kung soft drinks man yan, malamig o mainit, kung ano trip mo. Mag-usap tayo at mahaba-habang gabi dito sa Heartline Friday Night. Heartline. Kaagapay, Pastor Jebo Banzuelo ng programang Kamalayan. May bago na po tayong time slot. Monday to Friday, 9 to 9:30 ng gabi, simula po sa buwan ng Agosto. Abangan po ninyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan, at alam niyo pa po mga kaagapay, ang ating mabuting kasama ngayon. Grabe, kilala niyo na siya dati pa dahil madalas naman siya dito sa Heartline. At alam niyo, dahil ito ay aking mabait na na ninang sa kasal. Thank you very much for being here with us. Si Ate Lourdes Mandalupe. Just to give you a background, bagamat alam nyo na to, dati na siyang dito sa counseling with the PACC, Philippine Association for Christian Counselors, at siya ay nag-private practice. Ang private practice niya ay sa Heart and Mind Counseling Center dito sa my Back to the Bible. Kasama ko siya dito sa aming counseling sa second floor, Back to the Bible, And also, nag-handle siya ng marriage and family issues, crisis intervention, trauma, at mga abuse cases. At kasama rin siya sa mga psychometrician sa Creative Prime Movers for Transformation, sa Heartstream Resources Philippines, tsaka sa Philippine Association of Christian Counselors online. Yung ating online na counselor, makikita niyo rin siya doon. At kasama din sa Philippine Guidance and Counseling Association dahil registered guidance counselor siya. Yes, ang aking mabuting kasama, kaibigan, ninang, ayan. Walang iba kundi si Ate Lourdes Mandalupe. Hi, Ate Lu! Hello, magandang gabi sa lahat ng ating tagapakinig. Yes, Ate Lu, kamusta na? Ano ba ang balita? Tayo'y nasa third week na ng bagong taon. Kamusta ang mga mga pagbabago sa bagong taon ngayon? New Year's resolution. Naniniwala pa ba ako sa New Year's resolution? Ang change naman dapat everyday, di ba? Everyday, yan. At may pagkakataon lagi na magbago. Everyday, kahit hindi New Year. Ayan. Yes. And what do we look forward to for this year ba? Ano bang balita for this year? What are you looking at? Patuloy na maglilingkod sa Panginoon sa larangan ng pagka-counseling at hopefully, di ba, that God will give us continued strength. Yes, continued strength. And definitely, ako din ay umaasa ng continued strength. Good health to everyone. At alam niyo mga kaibigan, tayo ay pagpapalain ng Panginoon at ang mga taong ating nakakasama pagpapalain din. Gaya nyo na mga kaagapay nakikinig ngayon. Ay, Ate Lu, baka may gusto kang mga batiin, mga loved ones at mga barkada. Go ahead and please take the time to greet them. Ayan. Okay, magandang pagbati sa aming mga members sa 13 Grace Bible Church na pinapastor ng aking husband, si Pastor Vic Mandalupe. Of course, sa main church, sa Grace Bible Church sa Nagtahan,
kila Pastor Carlos Novisteros, Hi, Kuya sila Pastor Carlo. Jong Limlingan, sila Kuya Benji Baclagon, at yung iba pa nating mga kamanggagawa doon. So nagpapatuloy din yung ating street feeding, yung mga street dwellers na so patuloy na pananalangin sa provision ng Panginoon. Tsaka may jail ministry din ang Grace Bible Church. So Amen. Prayers for that. Amen. Yeah. At pagpalain kayo dyan sa Grace Bible Church. Hello, mga katoto, mga kasama kong young people. Noon, young people kami. Yan. Tropang yan. Rolin Balinas, kamusta ka na? Tsaka si Ramil Dizon, si Kuya Ali, yan, young people yan. Noong panahon namin, young people kami. Ayan. Anyway, alam mo, Ate Lu, talagang pinagpala tayo ngayon dahil marami tayong mga questions na kailangang i-share na talaga. Eto, nakapila na. So, here we go. Ibasahin ko na yung una nating listener. So, i-share ko yung aking screen. Teka. At gano'n. Okay, dito sa Heartline yan. So, salamat. Ate Lu, ito ang ating unang listener. Sabi niya, I am a young professional. 4 months ago, I was hurt ng isang tao na close sa heart ko. I was really hurt. Until I realized na maraming past experience or pains ko ang na-trigger because of that situation. Relapse lang po ba ito? Or do I really need to deal again yung mga past pain ko? Ayan. Magandang katanungan to, Ate Lu. So we have to deal with the psychological aspect also. Ano kaya ang magandang isagot natin dito? Isang malaking possibility talaga that kung hindi na deal with yung past pain, may potential talaga na umuulit, although with different people na this time. Teka. Sabi ko nga minsan, replay. Oo, replay. Pero iba na yung cast. Kasi pwedeng iniwasan mo na yung dati na naka-hurt sa'yo, na-break na yung relationship, di na na-restore. Pero kasi kung vulnerability mo yon, yung area na yon na nasaktan ka ng iba, may tendency talaga na you will get hurt again dun sa same siguro na area or same situation. Kasi may mga tao naman talaga na makakasalamuhan natin na iba-iba man sila, pero minsan may mga di ba, certain personality traits na nakaka-hurt. So, lalo na kung hindi mo napagtagumpayan dahil nga iniwasan or binaon mo lang, syempre, pwedeng mag-surface kapag may similar. So, ibig sabihin, kung itong bagay na to ay na-deal mo na, wari na napagtagumpay mo na, ibig sabihin, hindi ka na nasasaktan pagka naalala mo uli. Yan ba yun? Mas may capacity ka na to handle the situation. Kasi, ang doon, pagka nasugatan ka, tas gumaling ng maayos, may strength or may, kumbaga, stronger immune system ka na to deal with. Kasi, natutunan mo paano i-regulate yung sarili mong emotions, na you also recognize na madalas hindi about you yung issue. Madalas, ikaw yung napagbatuhan. So, if you can understand na, teka, ba't ako nagre-react? Baka meron ding kailangan i-deal with sa'yo. Pero once nga na napagtagumpayan mo, na-overcome mo, the next time you meet a person like that, alam mo na paano i-handle. Pwedeng may hurt pa din, pero hindi ka na nagdudwell ng sobra, hindi ka parang overwhelmed doon sa mga pangyayari at nakakaya mong, okay, this is about this person. Hindi ko kailangang mag-major react kasi baka napo-project lang o nababato lang sa'yo yung issue ng tao na yon. Oo nga minsan kasi gano'n na nangyayari, no? Pero magandang indikasyon pala yun. Kapag ikaw ay naka-recover na talaga, maayos yung healing process mo, maayos yung deal mo kapag bumalik yung ganong alaala.
Sabagay, Mm. parang bulutong pala yun, ano? Na kapag Meron ka ng immunity. Oo, may immunity ka na. Although, may mga Mm-mm. times na ako nagdalawang beses yata na bulutong pero hindi na naulit. Mm. I think pagka Mm-mm. talaga mahinang-mahina lang talaga katawan mo, Mm. parang Mm-mm. ganun din pala yung mga problema na na-hurt. May pain pa din. Hindi ka naman manhid. Hindi ka Oo. naman naging bato. Mm-mm. Pero, mas kaya mo nang i-handle yung mas madaling mag-bounce back or nagiging sabi nga, mas resilient ka Resilient. kapag nahanap mo na yung resources para i-handle yung ganong sitwasyon. Question. Matagal ba Mm. tong pagiging resilient? Kung aalamin natin, tayo ba ay magiging resilient ng ilang buwan ba kailangan o ilang taon? Or Mm. kung mag-iintay ako o kung kailangan ng mahabang panahon, ano yung dapat ginagawa para maging maayos ang paghilom? Mhm. Ang isang pinaka-vulnerability kasi natin, kung hindi ah, wasto ang ating pagtingin sa ating sarili, Ayan. yung self-esteem Ayan. o yung tinatawag na self-image, Oo. self-worth. 'Di ba? Kasi pagka medyo may kahinaan yung tamang pagpapahalaga sa ating sarili, mas nagiging vulnerable tayo sa opinyon, sa Oo. pwedeng sabihin, pwedeng gawin ng Oo. ibang tao. Kasi sugat agad. Kasi kumbaga wala kang protection dahil yun nga, kung alam mo yung, yung identity mo, Oo. and mas madalas, kung alam mo yung identity mo in Christ, na mahal ka niya, yung Oo. pagpapahalaga niya Yeah. sa'yo, na you are not diminished or devalued, Yes. alam mo yung Yes. halaga mo, mas may kakayanan ka na, to repel the negative opinion. Kasi ang opinion ng Panginoon about you at yung tamang pagpapahalaga mo rin sa sarili mo, ang tatayo sa damdamin mo na, teka, hindi naman ako bad, yung gano'n. Oo. Yung you know that you are good enough, that you are, important in the sight of God. So, kahit na minsan, minamata or kasi may ibang tao, ang sakit mag-critique, Oo. mag-bash, lalo na ngayon sa social media, 'di ba? Parang uh, everybody has an opinion. Oo. Pero kung yun Oo. nga, sakto yung pagtanaw mo sa sarili mong kakayanan at halaga, then Ah. you will not be easily swayed by other people's opinions. Ayan, totoo yan. Ako, bantayan ang ating sariling mga damdamin ha. Dapat may karoon ng self-esteem. Paano ba nagkaka-self-esteem, Ate Lu? Paano ba tumataas o tumitibay ang Mhm. self-esteem ng isang tao? Kung halimbawa siya ay Mhm. nakaranas ng maraming malulupit na bagay o kaya nakaranas ng pinahiya o kaya yung Mhm. para bang nawalan ng halaga, iniwan, mga Mhm. ganyan. Ako, mga kaagapay, kamusta kayo dyan? Mhm. At Oo nga. malapit na February. Hari, Oo, yung mga pagmamahal at yung mga relasyon. pagmamahal nyo, siguraduhin Ah, nyo, hindi kayo iiwan ha. Mamaya, naku, matatalakay natin yan. hindi toxic relationship. Oo, ayan, Oo. naku. Oo. Yun yung isang pinakamaganda sanang framework would be yung maganda yung naging pagpapalaki sa atin ng mga magulang Mm-mm. na yun nga, 'di ba, yung psychosocial development stages na may sapat na yung basic trust, Yes. that you know na mahalaga ka sa caregiver mo, na Oo. hindi ini-ignore ang needs mo. So, lalaki ka na medyo matibay-tibay yung mo, kasi alam mo, mahal ako ng magulang ko. Yes. Sabi nga, there's no place like home, na kung ginigiba ka ng iba, pag uwi mo, meron kang support system. So sana yung pamilya ang pinaka matibay na strong na support system. At kung meron mang bad experiences or traumatic experiences from relationships, ideally, yun nga, you find your worth unang-una sa mata ng Panginoon, Oo. na He died for you. Alam mo yun, kung di ka mahalaga, bakit ka nga pag-aaksayahan ng ganong sakripisyo? But if hindi pa rin sapat, kasi nga hindi concrete or hindi mo nakikita Mm-mm. ang Diyos, ideally, in our corrective emotional relationships, mga tao na aagapay sa atin who will be our social support. Oo.
It can be sana sa church, yung ating mentors or spiritual parents. Kung di man naging maganda yung sa bahay natin, sana merong strong family support din sa church, best friends, at kung ikaw nga ay may karelasyon, ideally yung significant partner mo ay strong emotional support system. Yan, okay. Nako, importante yata na merong magtalakay sa iyo ng iyong saloobin sa counseling. Nako, kung kunwari ang isang tao ay mayroong ganitong problema, kailan siya dapat, ano yung mga dapat na mag-indikasyon na siya ay kailangan ng counseling, ng professional help? Lagi kasi kong naririnig kapag ma-attend ako ng mga seminars at saka continuous education, wag mo nang hintayin lumala. Sa tuwing meron kang nararamdaman na distress or bigat ng saloobin, it's the time to connect with someone who can help. Diba? Yung merong aalalay, kaya nga sa Ecclesiastes, 2 is better than 1. Hindi pang kasal lang ang verse na yon, kundi maging sa journey natin sa ating buhay. Mahirap suungin ang buhay ng nag-iisa. So kung meron tayong makakausap, makakasama, harapin yung challenges, mas magkakaroon, sabi nga, double the strength. Yes. So kung meron kayong ganong pakiramdam na mabigat, masakit, iniimbitahan namin kayo na lumapit sa pwedeng ate, kuya, sa church, or kung feeling nyo mas malalim pa sa kakayanan nila, pwede kayong lumapit sa amin sa PACC. Andito lang kami para umalalay din. At, you can always contact us sa Heartline para humingi ng help. Basta merong discomfort or pain that you are dealing with, it's the right time to ask for help. Yes, ayan. At dahil nga dyan, gusto kong i-share sa inyo na talagang merong available na counseling. Meron hong free counseling available sa Philippine Association for Christian Counselors. Punta lang po kayo sa website na ito, nakikita nyo sa screen, ang philac.org, that is philacc.org. At dito makikita nyo na mayroong schedule ng appointment, pwede ho kayo mag-appointment ng counseling. Ang recommendation namin ay kumuha kayo ng isa lang at meron kayo libreng 2 session, malaki po ang magagawa nun. At kung succeeding session, kailangan talaga ay meron naman po kami paid sessions para mas lalong ma-deal, mas malalim pa ang inyong mga issues kung meron pang mga mas seryosong bagay na dapat italakay. Okay? Ngayon, dito kayo sa philac.org. That's philacc.org. Ayan, ako. Malaking bagay po yun na kayo ay matulungan ng isang tao na profesional. Kaya, ayan. Ako, wow. So, eto yung susunod nating caller naman, ang ating susunod na listener, eto ang kanyang sinabi. Okay, sabi niya, ako po ay isang breadwinner. Ayan. Kapag may pain ako, I really don't deal with it. Eto yung sinasabi mo, Ate Lu, no? I really don't deal with it. I mean, alam kong malungkot ako pero di ako umiiyak. Madalas ay shrug off na dahil kailangan kong maging strong for my responsibilities. Ito lalo na yung mga may trabaho, yung mga kailangan kumayod. Ayan. Until naramdaman ko na parang ang bigat na, paano ko po ito i-deal? Ayan. So mga kaagapay, meron ba kayong ganitong sitwasyon? Parang bigla-bigla ka na lang nalulungkot, wala namang nangyayari, wala namang trigger o kahit ano, pero biglang nararamdaman mo ikaw nalulungkot. Ako, may mga dahilan yan. Eto, talakayan natin with Ate Lu. Sige nga, Ate Lu. Ito yung sinasabi ko kanina na minsan hinihintay natin lumala bago natin harapin. Syempre sa umpisa, kaya pa. Kasi nga, yung usual, bata ka pa, mas malakas ka pa, parang, carry lang yan. Tapos, baon mo lang or shrug off yung sinasabi. Ang problema kasi dito, hindi siya talaga na siya shrug off. Nai-ignore. Hindi mo pwedeng basta isang tabi na lang. Hindi mo pwedeng ialis Hindi mo siya maiwawaksi kung hindi mo siya haharapin. Ang doon, ini-ignore mo lang, pero nandun pa rin. Ang problema nito, naiipon. Sana ibang savings ang ginagawa mo, di ba? Pero kung ang iniipon mo hinanakit,
magbubunga talaga ng mas mabigat at maaring mag-lead to, yun nga, emotional burnout, o Mm-mm. kaya nagiging bitter kasi patong-patong na hanggang sobrang bigat na, kaya mas mahirap ng i-deal with, hindi naman sa imposible, pero Oh. syempre mas matagal kasi pinatagal mo din yung Mm. pagsolusyon sa problema. Naalala ko to, nung bata ako, may tumapak ng paa ko. Hindi naman sinasadya, pero syempre masakit. Hindi ko makakalimutan. Parang galit na galit ako doon sa nakatapak ng paa sa akin. Pero nung nalaman ko na wala na yung sakit, okay na ako. Pwede ko nang i-deal. May mga bagay na parang tumatagal yung sakit. Bakit kaya, Ate Lu? Bakit kaya may mga pain na tumatagal? Lalo na yung mga psychological pain. Yung mga, Mhm. kuwari, pain ng mga nag-break sa Mhm. relationship. O kaya yung pain na merong kang ini-expect dun sa iyong mahal sa buhay pero hindi naman ginawa. O kaya yung iniwang ka. O kaya yung, ang Mhm. madalas na pain ngayon yung mga ganun. Mga pinautang mo tapos hindi nagbayad. Mga ganun. Ginost ka na Ginost ka pagkatapos. na. Hindi ka nakilala bigla. Tapos may kaibigan ka na pagdating sa trabaho, okay naman kayo. Bigla na lang nagkaipitan doon sa trabaho. Biglang ayan na, hindi na kayo magkaibigan. Tapos, ano ba Mm-mm. yan? Yung mga ganun Mm-mm. pain. Ano ba ang mga pwedeng gawin para hindi na, Mm-mm. para mag-heal, para ma-deal Mm-mm. yung pain? Oo. Actually, kasi mas madaling i-heal yung physical pain. Sa Mm-mm. totoo lang. Once kasi na hindi na masakit, wala nang issue na dapat Oo. harapin. Although minsan, kung halimbawa nasugatan, pwedeng magka-scar. Oo, So, pero wala na din yung pain later merong on. peklat. Meron na lang marka. Oo, Oo, may dun mata, sa may peklat. naging sugat, oo, na Mhm. humilom na. Pero alam mo yung emotional pain, ang isang nakakatakot dito na hindi pansinin Oo. ay lalong bumibigat at lalong nagiging masakit kapag hindi mo siya hinarap or inayos. Oo. Sabi nga, pag may break, dapat may repair. Oo. Dahil pag hindi, sa tuwing meron kang makakasalamuha that resembles the situation or even the person, parang, ay, Oo. kamukha siya nung nag-hurt sa'yo or something. Oo. Meron agad na resurfacing Oo. of the negative emotions. Kasi pain has a way of, di ba, yung naiimbak sa ating Oo. Oo. amygdala. Di Ay, ba, yung ating oo. brain, part ng Sa brain, na brain, yung talagang memories. naaalala yung Oo, emotional oo, memory nun. Pero alam mo, Ate Lu, exactly. may tatlong naalala ko, may tatlong bagay talaga na madalas, ito yung sanhi ng mga tumatagal o Mhm. nagpapatagal ng ating pain. Ang una doon is yung shame nakakahiya. Yung kunwari, binagsak ka sa school, sa grades mo, o kaya sumemplang ka sa board exam na parang hiyang-hiya ka. Eto, Mhm. medyo matagal ang Mhm. alaala tungkol doon. Ang isa Mhm. pa ay yung blame, yung mga kailangan mong sisihin. Yung bang Mhm. nararamdaman mo na merong kulang sa, parang naanuhan yung karapatan mo doon parang Mhm. nasagi yung Natapakan. karapatan mo. Ayan, Mhm. natapakan ka. Tapos parang siya yung may kasalanan at parang kung ano nararamdaman mo at nararanasan mo ngayon, may gusto kang Mhm. sisihin patungkol doon. At yung ikatlo, yung guilt. Yung alam mo Mhm. meron kang atraso at hindi ka makapagpakita ng mukha mo dahil alam mo hiyang-hiya ka sa sarili mo, guilty Mhm. ka. Ayaw mo nang bumalik doon sa taong yun kaya lang may dumarating pagkakataon na alala mo uli na naman yun na eto yung mga kaagapay diyan ha. Yung mga lalaki na merong binuntis, inanakan, tapos iniwan, akala nyo Mhm. makakalimutan nyo yun ha, pero lilitaw-litaw sa alaala. At meron din mga pagkakataon, halimbawa may nasaktan ka, di ka pa nakapag-ayos, guilt talaga. Ayun. So, yun, tatlo. Una, yung Mhm. kahihiyan, yung mga sinisisi, tsaka yung nagigilty ka. Ito yung mga mahahaba na alaala Ano kaya Mhm. magandang gawin dun sa mga bagay na ganun? Shame, blame, tsaka guilt. Again, ang bottom line yan, yung self-image. Self-image.
Kasi kung healthy yung self-image mo, uh, then halimbawa, shameful. Mm-mm. Kung ito man ay nagawa mo or nagkaroon ka ng kakulangan, Oo. ang tamang pag-deal doon ay make up. Hindi yung kolorete Yung kundi yung if there's something that you did wrong, Bawi. bawi or sabi nga i-repair. Okay. Ayusin mo. Meron kang pinalpak na trabaho, edi do it again and do it better this time. Oo. So, Yeah. yun yung kung healthy yung self-image na okay, nobody's perfect. Yeah. Nagkamali ako. Ako ay aamin, hihingi ako ng paumanhin, ng tawad, at ayusin ko. Yeah. Diba? To make up for what I did wrong. So, matatanggal yung shame. Kasi kung hindi mo talaga aayusin, babaon lang na I'm no good or I'm not good enough, hindi na ako tatanggapin ng person na to, at kakainin ka na nung kahihiyan mo na yon. Medyo mas mahirap kung blame. Kasi may nagdidikdik sa'yo. Diba? Yung parang humahingi ka ng hustisya, ano? Na parang pwedeng nagkamali ka pero yung hindi ka bigyan ng chance to repair, mas mahirap yon. Kasi parang lalo kang dinidiin sa pagkakamali mo or yung blame game nga na yung sinisisi mo sa iba. Sinisisi mo sa iba yung nangyari sa'yo. Eto ka, kaya ka ganito. Kasi dahil kay ganito, yun, hindi ginawa yung trabaho niya, kaya eto nagkaganito. Parang, lack of forgiveness naman. Na kasi nobody's perfect nga eh. So, sikapin din natin tingnan, sinadya ba o hindi? Kasi malaking factor din yon kung intentional or unintentional yung nagawa. Para hindi naman ganun din kahirap para sa atin magpatawad or magbigay ng chance sa isang tao na nagkulang. Kasi pag ibiniblame mo forever, hindi ka na makaka-move on. Oo, parang nakabara ka na nga doon, no? Parang sinasabi mo na hanggang ganyan ka na lang dahil meron taong gumawa ng masama sa iyo at hindi na mabago yung sitwasyon. Pero totoo ba talaga? Kailangan yatang i-challenge yun, ano? Mukhang kailangan i-challenge. Totoo ba na hindi ka na makakaalpas? Totoo ba na hindi ka na makaka-move on dyan sa kalagayan mo? Kasi imposible namang ang superpower naman nung ginawa sa iyo, sobra naman. Pwedeng maka-move on, pero ang tanong, meron bang, sabi nga, scar na ang pangit na ng naging resulta? Kasi pwedeng naka-move on ka, naging matapang ka, nalampasan mo, pero may poot. Poot. O kaya may galit. Yung galit na yun ang nag-fuel sa success mo. Na parang yung mga pelikula nun na yung parang dudurugin kita. Yung gano'n, yung parang babaon ako at dudurugin kita. Yun, exactly. Diba na lalampasan ko to pero with the motivation of revenge or siguro yung papakita ko sa'yo, papamukha ko sa'yo kung gaano ko kagaling na minaliit mo ko noon pero tingnan mo ko ngayon. At least yan yung nakaka-move on, ano? Yan yung nakaka-move on stage ba? Kaya lang, galit lang din. Kaya lang, yung ang noon, hindi ka masaya doon sa parang journey. Kasi may kirot pa rin yun, may pait. Yung kahit na successful ka, parang at the back of your mind, hanggat di mo napamukha doon sa person na to na eto ka na. Diba? So what's the point? Parang naalala ko yung movie na Bukas Luluhod ang Mga Tala. Parang ganti rin. Hello, Sharon. Tungkol sa gantihan din yun. Gusto niyang gumanti. Pero ang ending, hindi na niya kailangan gumanti. Kasi gumanda na yung ayos niya. Gumanda na yung kalagayan mo. Bakit gaganti ka pa? Ano naman ang may duduk? Diba? So, parang yung pelikula ni Catherine Bernardo, yung A Very Good Girl ba yun? Hindi ko pa napanood yan, ha? Yun, bago yun. Revenge din. Oo. And ang ending, you become tuloy the person you despise. Parang, alam mo yung mga mali niya, gagawin mo din para makaganti, makabawi. Pero ang maganda dun sa ending nun, she realized na hindi ako mabuti, kasi nga good girl yung title, pero ayoko ding maging kagaya mo. Yung the person na nag-cause ng kanyang revenge. Ayan. So, yung turn around na
Oo, ang dami ko ring naging pagkakamali. Pero to end up like you is something I don't want to happen. So Ayan. ngayon pa lang, susubukan ko nang magbago. Ayan, Ano. oo. Kasi you Bagay, can be a better person oo. even after a very painful or traumatic situation. Mm. Kung sa bagay, makikita natin sa Bible din na mayroong mga Mhm. sitwasyon na nakakahiya man ng isang tao o mayroong mang pangit na nagawa sa kanya ang lipunan, pero Mhm. natulungan siya magbago ni Kristo, magkaroon ng pananaw Mhm. na may pag-asa sa buhay. Ang isang example, yung babae na kinahihiyaan ng mga tao, yung Samaritana na babae doon, Mhm. sa John Mhm. chapter 4, siya ay Mhm. siya ay nahihiya sa sobrang hiya, hindi siya umiigib ng umaga o Tubig, hapon. oo. Ang Kasabay igib ng, niya, oo. kumbaga hindi rush hour. Oo, hindi rush Nagsosolo siya sa hour. init ng araw. O sa init ng Na, araw na, siya umiigib para uh, siya lang uh, naandun. Tapos nung nakilala oo. niya ang Panginoon, para bang na Naging evangelist. oo. Di ba? Ang dami niyang kinwentuhan na, look, ito yung Messiah. Oo. Na kung Oo. ako napatawad, kayo pa kaya? Di Oo, ba? yun ba yung kahihiyan na wala at kung ano man yung Mm. galit niya na nawala, nagawa niya at nagampanan niya na ideklara ang Kasi Panginoon. minahal siya. Ang Ayun. doon, if you feel loved, you know, huhugasan o aalisin mo, iwawash out nun yung Oo. bitterness na And you don't have to self-blame. Kasi Oo. pwedeng, nagkamali ka, nakaraan na, napatawad ka na, you can start again. So, ibig sabihin, Ate Lu, pwedeng mapatawad ka sa iyong kasalanan kahit hindi yung tao mismong naatrasuhan mo ang nagpatawad. Oo naman. Although kung may kakayanan at kaparaanan para balikan, hindi para gantihan Mm. balikan yung tao na nasaktan mo upang humingi ng tawad at maybe compensation or sabi nga, di ba, yung parang si Mm. Zacchaeus, sabi niya, I will pay 4 times yung mga ginancho ko, yung mga niloko ko. Kung may kakayanan at kaparaanan para makabawi na Oo. gumawa ng kabutihan dun sa taong Para na saktan maipakita. mo, Oo. para mapakita yung sinseridad ng Oo, iyong yon. pagsisisi at ng iyong pagbabago, why not? Kasi malaking kagaangan din sa puso mo. Kung hindi ka man niya mapatawad, nasa kanya yon. Pero you have done your part na sincero ka na humingi ng tawad. Pero kung talagang hindi na pwede, halimbawa wala na siya, nag-pass away na, ibig bang sabihin nun, hanggang kamatayan mo na malulubog ka doon sa yung kahihiyan. Mm. No, God can forgive and ang doon, He can make something beautiful doon Yan. sa buhay natin na maaring wasak, ang pangit-pangit, pero minahal ka ng Diyos at Mm. kaya niyang baguhin at sabi nga, parang parang rags to 'di ba? Yung beautiful from the rags of your life. May isang old song na gano'n na He can make something beautiful. Di ba? Yeah. Absolutely. Wow, that's a very beautiful Mm. thing, Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon na una, kung ikaw ay dumaan sa isang kahihiyan o Mhm. hihiya ka doon sa kalagayan na yun, huwag kang mag-alala dahil kasi ang pagkakagawa ng Panginoon ay mabigyan tayong pagkakataon na makabawi. At kaya nga Mm-mm. mayroong pag-ibig ang Diyos sa atin para makabawi din tayo. Hindi naman Mm. kailangan ideklara ng isang tao o pigilan ng isang tao ang pagbawi. Ang Panginoon na Mm-mm. nagdeklara, ang Diyos na may otoridad Mm-mm. ay binibigyan ka na ng pagkakataon makabawi. Para naman doon sa mga Amen. tao na mayroong galit at hinanakit na kinikimkim sa ibang tao, gusto mong Mm-mm. sisihin yung tao yun, mapapansin mo na mayroong kakaibang kapangyarihan o may ibang kakaibang karanasan. Pagka yung taong kinagagalitan mo o yung kinaiinisan mo Mm-mm. ay natutunan mong ipag-pray, bigyan mo ng Mm-mm. pagkakataon na siya ay, pagka nagkita kayo, imagine mo na lang, kunwari nagkita kayo, hindi mo ba papansinin? Bubuhusan mo ba ng tubig o mga ganun? Pero pagka nagkita kayo, pero na-imagine mo yung sarili mo, pagka nagkita kayo, hindi ka gagaya doon, hindi ka gagaya sa ugali niya, magiging mabuting tao ka pa rin. Kasi Mm-mm. lumalakas at nagiging resilient ka. Para doon Yes. naman sa mga tao na may guilt na dinadala, at ayan, ang Panginoon ay mayroong pagpapatawad
upang maipakita natin sa ating kapwa kung may atraso ka, pinatawad ka ng Panginoon para makagawa ng kabutihan. At kung meron kang mga kailangang idanyos, kung meron kang kailangan dapat na harapin na mga kaso, harapin mo. Kasi mas importanteng ipakita yon. Ako, meron kong case, Ate Lu, alam mo. Meron siyang ginawang criminal case na yung kanyang ginawa sa yung mga bata, sa young people, sa church. Gusto niyang mapatawad pero ayaw niya namang harapin yung kaso na sinabi sa kanya. Pero kalaunan, nung nagkausap-usap, kailangan niya talagang harapin yung kaso dahil labag yun sa batas. Malaking krimen ang kanyang ginawa. At kung sincero siya sa pagbabago, pagiging tunay na Kristiyano, niya at bigay niya yung ano yung dapat idanyos dahil yung tunay na pagbabago sa puso ng isang tao. Hindi lang sapat yung bagamat pinatawad ka, pero ikaw, nagbago ba talaga puso mo nung napatawad ka? Hindi naman lahat ng pinapatawad ay sincere sa kanilang pagtanggap nun. Kaya mamaya talakayan natin dahil ang Panginoon nagpapatawad sa atin. Ang tanong, sincere ba tayo sa paghingi? Dami pa nating tatalakayan, ano? Well, pero pansamantala muna tayong magbe-break dahil meron pa tayong another half dito sa Heartline Friday Night kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At alalahanin nyo, kapag meron kayong mga problemang ganyan, sige, padala nyo sa amin yung tanong ninyo, tatil natin. At kung may follow-up kayo, mas maganda para matalakay din natin, para mas madetalye. Actually, gusto namin yung madetalye din para medyo mas angkop yung mga na discussion natin. Mga kaagapay, tuloy-tuloy tayo ha, huwag kayong aalis. Kumuha pa kayo ng dyan, tsaa, kape, gatas, lahat. Inuman pa tayo, mahaba-haba pa tong gabing ito dito sa Heartline Friday Night. Don't go away. We will be right back. Heartline. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kape Tira. Kwentuhang makabuluhan, kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you mga kaagapay at salamat sa iyong pagpapatuloy sa ating himpilan dito sa 702 DZAS AM Radio at tayo ay natutuwa kasama namin kayo ngayon. Kamusta ang kape nyo? Malamig na. Pwede iinit natin kasi mahaba-haba pa tong gabi na to. Marami pa tayong tatalakayin. Ayan. And sa inyo ng mga kapitbahay, kakilala, kaibigan, katoto, katropa, kachokaran, kalnegosyo, kasama sa kung sa ano-anong kabarkada, pati yung kagalit nyo, yan, sama nyo na, para may forgiveness tayo dyan. Alam nyo, malaki na nagagawa ngayong bagong taon, malaki nagagawa yung bukas ka sa pagiging mabuting tao kaysa sa paghihiganti o paggawa. Hindi tayo katulad ng ibang kultura ha, kasi natututunan natin sa mga nakikita natin sa movie, sa mga palabas dyan sa TV, mga ganti dito. Yan, sinasabi ko na. Kagatian na, napapabahin tayo. Anyway, talagang mahirap ang mga bagay na yon at yung natalakay natin kanina. Pero bago yan, alam nyo, babatiin ko muna ang ating mga espesyal na mga listeners dahil talagang kayo ay special sa amin. Etong next batch, gusto kong i-share sa inyo, greetings sa inyo, mga kaibigan, mga katropa, kabarkada. Etong ating mga kasama sa abroad dahil tuloy-tuloy tayo sa ating mga special mention ng mga kaibigan. Si Ryan Ramos, si Jackie Eugenio, David Cruz, Susan Enriquez, Dale Jacob, Yolanda Villanueva, Monde Bernal na naandyan sa US,
kasama si Shanine, si Isabel, tsaka si Kuya Shane Dignadice. Rolin and Shane Balinas, kasama si Zane, si Marlene Esma, Emmy Mendoza, hello. Ate Cecil Beron sa Hong Kong, Ferdy and Ging Katabay, kasama si Ian and Earl sa Japan, si Reynald and Tina Kempis ng Canada, Gladys, Joey and Bea Villamin, kasi si Ate Rose, kasama din si Kuya Edgar dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Pastor Resty and Stephanie Cadyong, permanent na ba kayo sa California? Kamusta kayo dyan? And alam nyo, we're so happy to hear na you're having a good time dyan abroad. Pastor Nari and Terry Santos, good evening. Ate Claire Cartel, Chibo Manlag, Cecil and Dado Mantalaba na nasa US. Arnie and Jane Bersenio, US din. Marlo and Catherine Gatyoan na nasa Saudi Arabia. Wow! Marami tayong naaabot sa ating Heartline. Kaya maabot tayo sa iba't ibang bansa. Kaya kapag kayo ay nagsabi ng inyong concern, naririnig din yan sa ibang lugar. At nakaka-bless din. Kaya tuloy lang, ibigay nyo lang ang inyong mga questions. Okay? O ano, kamusta Ate Lu? May pahabol kang greeting? Wala naman, halos kaibigan din, mga dating kasama sa Grace, yung ating binati kanina. So, hi dyan sa inyo sa ibang bansa. Yeah, so hi din dyan sa ibang bansa. Well, eto tayo. We are so happy to be with you dito sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Eto ang ating next listener at eto ang kanyang concern. Sabi niya, I'm in a relationship right now. Malapit na po kami ikasal. Oy, congratulations! May mga time na bigla na lang tatahimik yung girlfriend ko at ang bilis mairita. Na-anxious po siya sa mga bagay-bagay. Paano ko po siya iintindihin? Paano ko po siya pakikisamahan? Paano po ang tamang pag-deal nito? Nako, mukhang magandang talakayan yung paano ba yung pakiramdam ng mga ikakasal? Yung mga taong nagbabalak-balak na pumasok sa isang permanente na relasyon. Okay, hindi dapat katakutan yun, di ba? Pero merong mga tao talagang na-anxious. Okay. Ate Lu, nung bang ikakasal ka, na-anxious ka ba nun? Siguro, slight. Kasi, pinaghandaan naman kasi namin. Oo. At saka, more of, kasi ang priority namin, hindi yung wedding, kundi yung marriage. Ayan, oo. Diba? Talaga So, sa umpisa, diba, mixed yung- emotion, pero binabalak mo talaga, maging maayos ang pagsasama. Ayun. Saka nandun yung handa yung puso ko na, although you prepare well, pero there's always something that may go wrong. Kaya no event is perfect. Kaya ready lang na ang goal is to just enjoy the celebration. Diba? Of being together with family and friends. Siguro sa amin ni Doris, ang isang bagay na hinihanda namin, yung bang tanggap namin na mayroong mga pangit na mangyayari. Tinanggap na namin yun. Exactly. Hindi naman, kung kami duwag, kung kami ay ayaw namin na pumasok sa ganong sitwasyon, hindi namin tutuloy ang kasal. Talagang minabi sa amin, huwag na tayo pakasal kung hindi mo tanggapin yung mga pangit na pwedeng maganap. Kasi hindi mo malalaman, sino ba nakakatiyak ng kinabukasan? Wala naman talaga. Dito Tsaka sa listener nobody's natin, perfect. Oo, wala talaga. Etong listener natin, anxious daw yung girlfriend niya. Ano kaya, siguro sa panig muna ng girlfriend, ba't ka ma-anxious sa pagiging kasal? Mga kaagapay. Ang lagi kasing biro, di ba, ang mga babae daw, 10 steps ahead. Kaya ang tendency, parang, advance mag-isip. Di ba? Advance mag-isip. Kaya ang nangyayari, dahil pinoproject mo na yung future, na-anticipate mo tuloy yung pwedeng pangit na mangyari. At ang tendency, nagdudwell doon sa possibility na may papalpak, may, hambawa, preparation, may kakapusin sa budget, etc. So, tas ang babae, talagang madaling mabahala ang damdamin. Diba? So, I think, may hindi naman sa binababa yung mga babae, no? Pero minsan talagang challenge yung faith pagka ganyang yung tendency nga to worry and to be anxious. So ang pwedeng, sabi niya, paano iintindihin, paano gagawin, I think ang kailangan mo lang gawin
be a listener. Kung halimbawa, kumustahin mo, ano ba yung nangyayari, Kailangan cool ano ka yung lang. nararamdaman niya, oo. Kailangan cool Huwag ka mong lang. Hindi mo pwedeng, patulan. hindi pwedeng Huwag mong, kagalitan. Hindi mo kailangan huwag mong reklamuhin. kainisan. Oo, huwag Ayan. mong kainisan. At saka isang ano din is huwag mong i-problem solve agad-agad. Ipakinggan mo lang, ano mo, yung parang pakinggan yung kanyang damdamin. Kasi minsan, empathize Oo. kesa sa solve the problem. Ganun yung gusto ng babae na kailangan lang niya maglabas ng hinanakit or ng takot at Oo. i-comfort mo. Hindi yung parang, ganito dapat gawin or ganito kasi dapat mo gawin. Meron ka agad na pine-prescribe na solution. Hindi yun yung kailangan madalas. Oo. Kailangan be present and i-empathize kung makuha mo yung nararamdaman niya at mahalin mo lang siya. I-comfort mo lang yung and mas kumbaga pogi points na yun. Oo, pogi points yun. Pagka hindi ka masyadong ma-pressure, luwagan mo lang. Kasi ano naman yun minsan talagang kailangan mag-agam-agam pero lalabas at lilitaw din yung lakas ng tao na determinado pala naman siya talagang magpakasal. I-overcome yan. Alam niyo, ganun sa married life, i-overcome mo yung mga bagay na hindi mo pa na-enkwentro. Talagang bagong-bago lahat sa'yo. I-overcome mo. Hindi ka naman aatras, hindi ka maduduwag. Alam mong sasagupain mo. Medyo, alam mo yun, yung bago ka magsimula ng isang bagay na medyo mabigat-bigat yung bang kukuha ng buwelo. kukuha mo ng buwelo. May mga sasabihin, I can do it. Hingang malalim. Hindi ka sigurado pa, pero alam mong kailangan mong pasukin na yon at talagang sasagupain mo whether or not. Sabi nga, step of faith. Step of faith. May mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya halimbawa parang, naku, pagliko ng kanto na to, gano'n. Yung mga blind spots. You may not know what's ahead. Pero kung alam mo yung who you are with when you go there, and God is Emmanuel, di ba? He is with us. So, hindi ka nag-iisa. Paano mo sasalubungin yung mga pagsubok, yung challenges, lalo na kung couple kayo, magkasama. Sabi nga, magkahawak kamay na harapin nyo yung mga challenges at doble yung lakas. Kasi, two is better than one. For when the other falls, at least di ka the other one will lift them up. Yung mga bibili ng bahay dahil kasi kakasal, talagang medyo mabigat-bigat yan. Kailangan ng dobleng lakas dyan. So maganda kung may asawa kang kasama. Double income. Pero alam niyo, kailangan yung tiwala, na yung pagtitiwala mo sa iyong magiging asawa, may buwelo din yan. May buwelo din yan. Kailangan sigurado ka at hindi naman sigurado na wala namang perfectong tao kasi talaga. Kailangan lang sigurado ka sa sarili mo na kung ano man mangyari, steady ka lang. Medyo mahirap gawin to, kaya bubuelo ka. Kaya palagay ko yung babae ay dito sa ating listener, palagay ko determinado namang magpakasal pero bumubuelo lang. Ano tingin mo, Ate Lu? Usually naman gusto talaga. Kaya lang, syempre, bilang tao, natural din na mag-alinlangan kung kakayanin ko ba. So, syempre, first time naman to, di ba? Alam nga namang, pangalawang, marriage na. Ang reality, talagang hindi mo ma-anticipate lahat ng hindi mo matitiyak kung ano yung mangyayari. O kung ano yung kahihinatnan. You can only parang give your best. At syempre, nandun din minsan yung baka meron ding challenge yung, yun nga, kulang tiwala sa sarili. Kaya parang mas nakakatakot yung susuungin. Kasi parang kaya ko ba to? Hindi sa pinagdududahan mo yung partner mo, pero minsan yung self-doubt, nagiging din yan, challenge. So, ang talaga dito is palakisin nyo yung loob ng bawat isa na tulungan. Kasi nga, doble naman yung strength kung kayo ay sanib, puwersa. Sanib, puwersa kayo.
synergistic, pareho kayong papunta sa isang direksyon. So yung strength ng bawat isa ang magiging source ng encouragement. Hindi man perpekto yung pagharap sa lahat ng magiging challenge, pero alam nyo lang na nag-grow kayo Oo. habang nagtutulungan kayo. Kasi you learn from one another, you tap into each Oo. other's strength, tapos ma-realize mo, ay, kaya ko pala pagka dinadaanan mo na. Sa umpisa, parang yung pagdududa, naku, kakayanin ko ba? Pero habang hinahakbang mo, marirealize mo, ay natututo ka, nag-grow ka. And nandun din yung promise niya na He will never leave you. He will not forsake you. And what He began in you, tatapusin niya. So hindi ka niya iiwan sa ere. So, di ba, pagka ang Diyos ang kakampi mo, matatakot ka pa ba? Yeah, oo, maganda yan. Talagang dapat na kapit sa tiwala. Yun gusto kong tanong din. Paano ba napapalakas ang tiwala sa sarili Mm-mm. o sa iyong asawa o sa magiging asawa? Paano ba, Mm-mm. ano ba nga pwedeng gawin para lumakas ang iyong pagtitiwala? Yun. Ang pinakamagandang communication. Unang-una, communicate with one another. Ano ba yung pag-aalinlangan? Saan ba nang gagaling? Para pagka nagkakaintindihan kayo, kumbaga sabi nga, you're on the same page. Yes. Iisa yung parang framework na pinagsisimulan nyo or foundation nyo. Tapos syempre, communicate with God. Lahat ng bagay, kung kayong dalawa, pinag-uusapan nyo at ipinapanalangin nyo ng magkasama, magkakaroon kayo ng kasagutan. Totoo yan. Tama yan. Kailangan natin yan. Yung nakaka-develop ng pagtitiwala, yung malaman mong kapares kayo, magkapareho kayo ng puso, magkapareho kayong isip, mga pinaplano. Nagkasunduan kayo ng mga inyong gagawin dahil pwede kayong lumakad ng isa, pwede kayong magplano at gagawa kikilos na may unity sa inyo. Talagang ganda yun. Ang sarap nun. Ayun. Paano yan kung ikaw hindi naman confident? For example, hindi siya confident pa. Okay lang ba tuloy yung kasal? Tuloy ba kasal kapag ganito? Nag-aalala yung babae? Siguro naisip din pa ng lalaki, ano? Parang siguro naaalala niya rin. Normal kasi yun eh. Meron nga akong kilala, the night before the wedding, nag-away pa eh. Na ibato yung wedding rings at nagkahirapan pa maghanap. Kasi naku, anong gagamitin? Di ba parang nung na-realize na ba't yung bay na ibato ko sa galit? Di ba? O di, kanda hirap sila maghagilap ngayon. So, pero ang reality, hanapin mo. Kasi gusto mo pa rin talagang makaisang dibdib yung person na to. Nagkataon lang, syempre, imperfect, may temper, minsan may, yung self-doubt. Ang importante, pinanalangin nyo kasi yung desisyon na yun para magpakasal. So yung kung ano man yung stress leading into the actual wedding day, normal yun. Kasi may wedding jitters na tinatawag na nanginginig-nginig ka sa kaba. Pero ang importante, alam mo lang na ito yung person na itinalaga o nilaan ng Panginoon para sa'yo. Doon sigurado ka, pagka ganun, tuloy ang kasal. Parang normal lang yung mga stress the night before. Meron nga, hindi nakakatulog eh. Dahil talagang kasama yon na what will happen tomorrow. Pero, yun nga, kasama mo ang Panginoon. Hindi yung what will happen or where are we going, but who are you with? Sino yung kasama mo? Yan yung magandang issue eh. May mga tao nagsasabi, ba't mo pagtitiwalaan ang Panginoon? Dahil sino ba yun? May pakailan ba yun? Hindi ko naman nakikita. Paano ako maniniwala sa sinasabi niya? Ibang-iba yung nakikita ko. Halimbawa, may masamang ugali itong aking mapapangasawa. O kung may asawa ko, hindi maganda ugali na. O meron na mga habit na hindi ko makasundo. Ano kinalaman ng Diyos ngayon doon? Kahit ba nagsumpaan kami sa altar, may magagawa ba ang Diyos tungkol doon? At marami nagtatanong ng ganito. Talagang sabi, may mga pagdududa tungkol sa kung talagang may magagawa ang Diyos doon sa mga sitwasyon na ganito. Napakahalaga na kasama talaga ang Diyos doon sa inyong relasyon. Kasi kung kayong dalawa, imposibleng magbago ang kahit sino.
na sariling kakayanan lang. Oh. Kaya napakahalaga na meron kang relasyon sa Diyos. Kasi syempre, kung wala kang relasyon sa Diyos bilang iyong Ama, bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, talagang paano na? Oo. Kasi in the first place, wala ka sa direksyon na maaring nilalaan ng Panginoon sa iyo. Kasi nga, sabi sa Bible, 'di ba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yeah. So kung may tama kang pagpapahalaga at pagkilala sa Diyos, siya yung magbibigay sa iyo ng kaalaman, ng wisdom para solusyonan yung mga difficult situations. Oo. At kung ang kapartner mo ay nagtitiwala rin sa Diyos na kagaya mo, iisa yung inyong ama at inyong gabay, Oo. imposibleng hindi magbago. Kahit na, alam mo yun, natural naman talaga may masama tayong ugali. Sino bang wala? Oo, diba? oo nga. Lahat tayo may sinful nature, di ba? Yung parang, kanta nga dati, di ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba? Na internally, it's always a struggle. But if you have a right relationship kasi with God, then you will learn how to have right relationships then with other people. Especially yung naniniwala at nananampalataya rin sa Panginoon. Oo, ako naniniwala ako. Inspirasyon mula sa Diyos yung sabihin, mahal kita, walang iba. Maging sino ka man. Puro pelikula na tayo. Maging sino ka man. Mahal kita. Kasi saan mo kukunin yung lakas na yon kung hindi rin lang naman na nanggagaling doon sa tiwala mo sa Diyos? Kasi wala naman talagang may hawak ng tao. Wala naman sa atin ang kontrolado mo yung ugali ng tao. Wala talaga. Pero meron kang kahit paano, meron kang kasiguruhan na ang Diyos na naglalang doon sa taong yon, sigurado namang hindi magpapabaya. Yung mga lalo na nga kung pareho kayong nagsisikap. Ayan. Na maging ayon sa wangis talaga ng Panginoon. That, you are both trying to be Christ-like. Diba? Ano bang dapat na response kapag ganito yung sitwasyon? Kung sariling lang natin, sabi nga, pag-uugali, malamang yung iba, ang template nila, anger. Ayan, wag masyadong. Galit agad. Diba? Init agad ng ulo. O kaya, merong iba nga, nanghihina agad ang loob, parang mag-withdraw. Ayoko na, give up na ako. So, minsan yung mga ganong kahinaan, nagmumula kasi yun sa kakulangan nga ng tiwala. Tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos. So, saan ka huhugot ng lakas? Oo. Diba? Ayan. So, kung may tamang relasyon sa Diyos, minsan kahit kinukulang ka ng tiwala sa sarili, alam mo na siya yung may lalang. Di ba parang si Moses, ayaw nga mag-lead sa Israel, people of Israel. Sabi niya, I don't know how to speak. Ganun yung niya. Kahit na ko isipin mo, pinalaki siya bilang prinsipe. Di ba? Pero sabi niya, I don't know how to speak. Ang sagot ng Panginoon, hindi yung kakayanan ni Moses. Kundi, who, di ba, am I? Who created, di ba, the mouth? And nagpilit pa rin si Moses, I don't know how to speak. So, ayun, nawala sa kanya opportunity, binigay kay Aaron. Pero hindi pa rin siya pinalitan talaga ng Lord. Siya pa rin yung, representative ni God. Pero minsan nawawala tuloy yung chance, di ba, talaga na ikaw yung gagamitin ng Panginoon pagka nawawalan ka ng tiwala sa Kanya. Yan. Kung ikaw man ay may kahinaan at kulang pa yung tiwala sa sarili, magtiwala ka sa Panginoon. Hindi kanya ipapadala nang hindi kanya bibigyan ng kakayanan. I like that idea, no? May mga pagkakataon talaga na yung imperfections natin nakakasagabal sa relasyon. Pero andun yung pagtitiwala na mag-grow naman kayo. Hindi naman laging ganyan kayo. Sige, mag-aaway kayo sa umpisa lang yan. Sa mga unang mga pagkakataon, meron kayong mga alitan. Huwag kang give up. Huwag kang aatras. Huwag kang tawag dito. No retreat, no surrender. No? Kasi sa buhay mag-asawa, nag-i-improve kayo sa bawat sigalot, sa bawat pangit na enkwentro nyo. Nagiging mas magaling kayo the next time around. So, madami talagang learning points. Ang pagiging mag-asawa,
nag-grow yan. Hindi yung antimano kung ano gusto mo mangyari, ganun na kaagad. Hindi Mm-mm. Yan, nararating naman yung mga hinahangad natin. Mm-mm. Palago ng palago. At doon mo makikita, merong impluensya na wala sa kamay mo. Kasi ang hirap magpabago talaga. Kung lahat nakasalalay sa kamay mo, aabusuhin mo asawa mo, di ba? Hindi maganda. Pero alam mo, may impluensya at ang impluensya na yun sa banal na spirito na kung saan merong ang tinatawag ay love, joy, Mm-mm. peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, tsaka Mm-mm. self-control. Self-control. Yan ang mga bagay na, Fruit of the Spirit. oo, Mm-mm. hindi yan agad-agad nagkakaroon, bigla-bigla ang ganyan na kayo pagka kinasal kayo. Ang magic Pero lang. namumunga. Mm-mm. Oo. Inaano yan, kinukultivate. Mm-mm. Tapos Mm-mm. tinatanim hanggang sa magbunga yun. So, huwag Mm-mm. kang bibigay, huwag kang atras. Mm-mm. Kung kayo magpapakasal, huwag kayo umatras. Oo. So, okay na yan. Mm-mm. It's a commitment, 'di ba? Sabi nga, let your yes be yes and your no be no. Oo. Pagka ikaw ay nag-commit, follow through dapat talaga. Ayan. Nako, mainit na talakayan to. Sana mabigyan niyo kami ng Mm-mm. follow-up ninyo. Ito naman, Mm-mm. yung next listener natin, ito naman ang kanyang tanong. Sabi niya naman ay ito. Teka. Paano po may iwasan yung pagtingin sa progress ng iba? At minsan naisip ko na I am not good enough. Uy, ito na yung Mm. sinasabi natin kanina pa yung tungkol sa self-esteem. Kung ang Mm-mm. tingin mo sa sarili mo ay I'm not good enough. Paano ba maiwasan Mm-mm. yung pagtingin doon sa progreso ng iba? Nako, ano ba yan? Mm-mm. Hindi ko alam kung estudyante to. Ito ba ay Oo. binata na nanliligaw at na naunahan ng karibal o ano ba yan? Oo. Sa totoo lang, yan wala akong magandang experience. Parang natatanong ko, Mm-mm. mas gwapo ba siya kaysa sa akin? O mas Oo. katanggap-tanggap ba siya kaysa sa akin? Naku, Ate Lu, Mm-mm. alam na alam mo to. Mm-mm. Actually, sabi nga yan daw ang pinakamataas na cause ng depression ngayon, lalo na sa kabataan. Kasi nga Mm-mm. yung posting sa social media, na Mm-mm. syempre sino ba naman nagpo-post doon na lugmok sila or problemado, 'di Oo ba? nga, Hindi yung puro yung problema, maganda. puro yung highlights na at ang dahil doon, parang ang tingin natin, laging the grass is greener on the other side of the fence, parang gano'n, or parang mas maganda yung buhay nila, mas magaling sila. Ang nagkakaroon tuloy, inggit, Oo. yun, isang pinakadelikado doon, yung nakukumpara mo yung sarili mo sa kanila at madalas nakikita mo kulang ka. Kaya I'm not good enough. Oo. Yun yung pinagmumulan tuloy ng napakababa na pagpapahalaga sa sarili na parang feeling mo tuloy napakamalas mo o sabi nga sunong-sunong, karga-karga mo yung lahat ng problema sa mundo tapos sila ang saya ng buhay. So, I guess ang unang pinaka-problema doon is yung comparison. Kasi ang Panginoon, nagbibigay siya ng sapat or laan para sa'yo. Although, nandun talaga minsan sa iba, 10 talents or mas maraming responsibility. Mm-mm. Ang kasi dito is yung kakayanan mo, bibigyan ka ng pagkakataon na matuto, mag-improve. Oo. At ang doon, maging faithful ka muna sa maliliit na bagay, yung patunayan mo na meron kang commitment, at saka kabibigyan ng mas higit pang pagtitiwala sa mga mas malalaking responsibilidad. So kung i-compare mo agad yung sarili mo sa, let's say, matagal na sumasabak sa ganung larangan, marami na siyang natutunan kumpara Oo. sa'yo. So, syempre, hindi sakto na ikumpara mo. Ikaw, Nga. beginner, siya, veteran. Oo. Di ba? Oo. So, talo ka. Maiinggit ka talaga na I'm not good enough. At ang pangit doon, di ka na magsisikap. Oo. Ay, Kasi, naku, wag ganun. parang mawawalan ka na ng lakas ng loob na lumaban. Hindi. Binigyan ka ng sapat na kakayanan. Pagyamanin mo. Minsan kasi, nape-pressure tayo na mag-perform. Ang tingin natin sa sarili natin, performer na lang.
Syempre learner ka din, dapat natututo ka din dahil hindi naman pwedeng antimano, alam mo lahat ng bagay. Antimano, magaling ka na. Hindi naman pwede na ganun. Actually, ayoko nung idea na performer eh. Kasi para bang, who gave other people the right to judge? Yan, oo. 'Di ba? Kasi ang mahalaga dito, ano yung kakayanan mo, ano yung pangarap mo, pagyamanin mo yon. Hindi kailangang idikta ng ibang tao na kailangan dapat ganito, dapat ganyan. Kasi pagka ganun, mapipilitan ka talaga to perform according dun sa standards ng tao na yon. Na actually, kahit nga yung mga magulang, hinihikayat ko, huwag nyo i-pressure yung mga anak nyo na maging kung ano yung pangarap nyo. Kundi hayaan yung... Kaya lang kasi ganun yata ang nagiging kultura. Maski lalo ngayon sa mga opisina, sa mga corporate work, lalo yung mga Western ang kultura na pinapairal. Talagang hahanapan ka ng mga butas para lang mag-improve ka. Pero minsan talagang tindi yung pressure sa mga ganun. Kaya nga napakahalaga na alam mo kung sino ka. Yan. Alam mo yung tamang halaga. Yan. So, kung pinipressure ka to be someone you're not, then you have to make a stand na ito yung capacity mo. You learn how to bargain or to assert then what your needs are. Actually, sa pag-a-apply ng trabaho, hindi yung parang desperado ka na magkatrabaho kahit na, yun nga, dudurugin naman yung pagkatao mo. Sabi ko, no job is worth your mental health. Kaya kung talagang hindi rin naman talaga nakakatulong sa pagkatao mo, baka hindi ka nasa tamang lugar na trabaho. Kasi yun lang, kasi nga minsan yung challenge ng financial over yung emotional satisfaction. Yun yung nakakalungkot na parang dahil kapit sa patalim, kailangan ng trabaho, di bali ng, yun nga, dinudurog na yung pagkatao nila. Kasi marami ako napapanood sa mga K-drama, may pagkaganon, yung ano nila, culture, na may extreme na na kailangan ganito yung standard ng performance. Pag hindi ka umabot doon, halos patayin ka na sa expectation. So, I think, kailangan mapagpatuloy pa rin natin yung kulturang Pilipino. Totoo. Na hindi Western yung standard na gano'n. Kasi hindi tayo pwede na trabaho lang. May dangal ka na nakasalalay sa iyo. Hindi ka talaga dapat maging tapak-tapakan, mga ganyan. Hindi ka naman respect. Hindi ka doon. And pagka alam mong tinatapakan na yung yung identity mo, yung then you stand up for your self-respect and say na enough. Establish mo pa rin healthy na boundaries na hanggang dito lang. Pagka nagiging personal ang pagdurog sa'yo, hindi na tama. May HR na dapat na mag-intervene. Alam din naman nila yun eh. Pero sige, kung may mga katanong kayo gusto i-follow up, send in nyo lang dito sa DZAS. Pero for now, ating ipapanalangin ng ating mga kaagapay. So, Ate Lou, please help pray for the people we have. Tayo manalangin. Diyos naming Ama, alam mo po ang bawat kalalagayan ng bawat isa. You know where we are and where we are hurting the most. Lord, we do know that we can come to you with every need, with every heartache, na even nga when we don't know how to pray already, we don't have the words. Pero sabi nga, the Holy Spirit can even understand yung aming groaning, yung aming pagdaing na sobrang sakit yung aming nararamdaman. So Lord, you know the cries of our hearts. Alam mo yung mga sitwasyon na kinakaharap ng aming mga listeners. Kayo, Panginoon, yung kumatagpo sa kanila sa ngayon. Pagparamdam mo sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga, at maramdaman nila na ikaw ang aagapay, ikaw ang kasama nila sa lahat ng kanilang kinakaharap.
And we pray, Father God, na ikaw magbigay ng wisdom. Ikaw ang maggabay sa kanila sa mga tamang direksyon, tamang desisyon na kailangan po nilang gawin. At patuloy nilang pakinggan ang iyong payo mula sa iyong salita. At they can come to you anytime. Like right now, we come to you with every need, with every desire of our heart, O God. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin. Ikaw ay isang ama na nais i-bless ang iyong mga anak. So Lord, we pray for each one of those who share their concerns. Bigyan mo sila ng tamang pagpapahalaga sa sarili, habang tama din yung pagpapahalaga nila sa inyo, Panginoon. At makita nila yung mga gifts and talents and abilities na pinagkaloob mo sa kanila upang sila ay lumago at maging kagamit-gamit, useful in your kingdom, O God. And I pray that you will give them the joy as they do your will. Lord, we just thank you that we are here to journey together. Hindi po nagsosolo ang bawat isa, kundi magkakasama din kami to encourage one another and to help each other pag merong nadadapa, tulungang makatayong muli at makalabang muli at maabot ang aming pinapangarap at maabot ang tagumpay na tanging ikaw lamang ang pwedeng makapagbiyaya. So Lord, thank you for this time. Bless everyone, every household. Visit them, Lord, with your love and your presence. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you very much, Ate Lou. I'm very happy na nakasama ka namin ngayon talaga. Well, Ate Lou, kung sakaling meron pong gustong magpa-counseling sa inyo, pwedeng pabanggit po yung contact ninyo kung paano kayo ma-reach. Ang mobile number, 0917-159-4684. Or visit lang kayo sa PACC na aming website, philacc.org. Phil, isa ako sa mga volunteer counselors. Usually Friday yung aking schedule. But kung pwede naman kayo mag-message doon, we can adjust kung ano po yung availability din ninyo. We will always make time to care and carry your burdens with you. Ayan, thank you very much, Ate Lou. I'm very happy naging guest natin. Palakpakan natin ang ating guest, si Ate Lou Mandalupe. At ayan, makita nyo na kung paano siya makontak. At kayo mga kapatid, kayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Paalam muna, Ate Lou. I'd like to thank you and God bless you po. Thank you din. Okay. Good night and God bless. At meron pa tayong gagawin, meron pa mga kaagapay sa ating pagpapatuloy. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kaagapay, mapapakinggan na ang programang A Word of Hope sa mas pinahabang araw. Kinig na tuwing Biyernes hanggang Linggo, alas 8 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Mga kaibigan, salamat sa inyong patuloy pagtangkilik at napakinggan nyo ang ating guest counselor. Nasagot ang mga katanungan natin ni Ate Lou Mandalupe. Sa inyong mga pakikinig, I'm sure na meron pa tayong mga napulot, mga natutunan patungkol sa buhay. Itong episode na to ay napag-usapan natin lalo na yung mga triggers ng ating emosyon. Mga bagay na nagpapagulat sa atin sa bawat araw kapag bigla tayong nakakaramdam ng mga past hurts, mga relationships, madalas yung mga inner struggles natin ating biglang na-enkwentro, mga triggers ng ating mga problema ay nangyayari. Kaya sa mga pagkakataong ganito, alalahanin natin na may mga bagay na dapat nating sagupain. Pero hindi tayo nag-iisa sa pagsagupa nito. Tandaan nyo na ang ating pagpunta sa buhay, sa landas ng buhay, mayroon tayong kaagapay lagi. At yan ang Panginoong Diyos. Maaring ang Diyos ay hindi masyadong pamilyar sa iyong pananaw.
Maaaring meron ka idea pero minsan naguguluhan ka kung bakit nagaganap yung mga bagay na problema sa ating buhay, kagaya ng mga narinig natin mula sa ating mga listeners. Tandaan niyo na ang Panginoon ay mayroong concern dun sa iyong kalagayan. At madalas, hindi natin nakikita dahil ang pagkilos ng Diyos ay doon sa mga lugar na hindi natin kinokontrol. Tulad ng circumstances, mga bagay na nagbibigay sa atin ng paghihilom, yung healing, mga bagay na tulad ng healing, hindi naman to bagay na tayo kumokontrol pero patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos to sa atin. Kagaya din ng mga kung paano tayo sumagupa ng tama ay nakukuha natin ang prinsipyong maayos at yung wise principles nakukuha natin mula sa salita ng Diyos. Paano ka makipag-deal sa iyong shame? Nasa salita ng Diyos yan na hindi ka kailanman dapat mahiya sapagkat ikaw ay tanggap at tinatangkilit ng Panginoon. Paano natin mag-heal o paano natin i-deal ang blame? Yung mga isinisisi natin sa ibang tao na parang tayo ay na-stuck na sa ating sariling kalagayan dahil sa blame. Pero tandaan niyo na mula sa Panginoon, tinuruan niya rin tayo na huwag isisi sa lahat, kundi sa kanyang example, alam niya na ang Panginoon ay mayroong paghawak sa lahat ng bagay na ito. Gaya ng alam niya na makapagbigay ng pagpapatawad sapagkat mas higit at mas malakas ang kapangyarihan ng pag-ibig kaysa sa pagganti, kaysa sa pagkimkim ng galit. At isa pa sa mga sinasagupan natin ay yung guilt. Yung guilt, yung mga pag-alala, yung mga umuusay sa atin, yung mga nararamdaman natin tuwing naalala natin yung ating atraso sa isang tao o ang ating pagkakamali, meron tayong guilt. Dito ay dapat nating alalahanin, ang Panginoon ay nagpapatawad para makalipas tayo sa guilt. Magkakaroon tayo ng recovery from guilt, which means kaya natin makamove, makagawa ng kabutihan uli. Ang guilt ay madalas pinipigilan tayong kumilos ng tama. Pero dahil sa pagpapatawad ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon uli na makakagawa pa rin tayo ng tama. Makakagawa pa rin ng matino. Kahit sa gitna ng maraming mga sigalot, maraming problema, maraming conflict, maraming mga issues, we can still do what is good. Kaya pa rin natin gawin kung ano ang tama. Kaya kung ito ang nais mo sa buhay mo, nais mong maituwid ang iyong landas, maituwid ang iyong kalagayan, samahan mo ako sa panalangin na ito. At ito ay isang paraan ng pakipag-usap sa Diyos upang sabihin sa Kanya na, Panginoon, kailangan ko tulong niyo. Samahan niyo po ako. Let's pray. Kung ito ay nangangamba sa buhay mo, panalangin mo ito. Aming Ama, alam ko na marami akong mga atraso, marami mga dahilan para mag-guilty. May mga tao akong sinisisi sa aking buhay at hindi ako makaalpas, hindi ako makamove on. May mga bagay ako na hindi ko magawang malimutan dahil kahihiyan para sa akin. Pero Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo upang mabigyan niyo naman po ako ng tulong upang makaalpas ako dito. Doon sa prinsipyo na inyong pinapairal, ikaw ang magpatnubay sa akin. Ikaw ay aking Diyos at tinatanggap kita, aking Diyos. Ililigtas mo po ako sa aking kalagayan. Hindi ako mananatiling ganito, kundi ako ay iyong bibigyan ng pag-unawa. Ako po ay mahal ninyo at mahal ko rin po kayo upang sa ganon ay hindi na ako pumunta sa landas na ganito. Kami ay nagpupuri sa iyo, nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Ikaw, Panginoon, pagpalain niyo rin kami sa pangalan ni Jesus. At yan po, nagtatapos ang ating episode dito sa Heartline Friday Night. Tayo sa Heartline ay patuloy na nagbo-broadcast pamagitan ng Far East Broadcasting Company. At sa inyong mga tulong ay patuloy tayong nagagawang makarating sa iba't ibang parte ng mundo. Through your prayers, through your help, through your kindness, and through your donations, nakakarating ho tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Kung nais niyo pong mag-bless sa amin, punta po kayo sa ating website sa febc.ph/donate and then doon pwede ko kayong magbigay kung ano lang ho yung nasa puso po ninyo. At pwede nyo kaming supportahan palagi sa prayers para patuloy tayo makapag-improve ng ating programa. Gaya nandito, nasa Radio TV na tayo muli. At salamat sa inyo mga panalangin
Siyempre, papasalamatan ko rin ang aking mga kaibigan dahil sila ang talagang naging parte ng ating broadcast dito. So, tatawagin ko na ang mga broadcast assistants natin. Walang iba kundi sila sa mga nakaagapay natin sa Bocaue transmitter site, si Protect Nat Peralta, sila Benjo Morano, Reggie Villena, ang ating RTV team, sila Eileen Valdez, Wen Balatukan, at Angelica Calaya. Siyempre, sa ating mga engineers, sila Engineer Naus Pagador, JV Tabua, Chris Molina, Michael Lopez, at si Kayla Escalante na ma-assist sa atin. Salamat din kay Ate Jo Cabrera Alabastro na patuloy na sumusuporta sa ating broadcast ng Heartline. Dito sa Heartline, kayo ay importante sapagkat pinakikinggan ang inyong nararamdaman. God bless sa inyong lahat. At tayo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Good night! Magkita po tayo muli next week, Friday night, 9:30 to 11 p.m. dito sa Heartline tuwing gabi. At tayo ay sasama-sama muli, mga kaagapay. See you and God bless you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.